tunay na pagbabago ay kay Kristo lamang matatagpuan, at yun po ang naganap sa buhay ko. Nang wala pa po ako sa ministeryong ito, ay napakadilim ng aking buhay. Ang tatay ko po ay nalulong sa sugal. Bata pa po ako ay sinasama niya na po ako sa sugalan. Nasa elementary pa lang po ako ay nagsusugal na po ako, kagaya ng mga barahas, mga soy, Lucky 9, Tong 8. Pag sa may mga lamayan na meron pong mga tumbuan na tinatawag, sumasali po ako doon sa mga sugal pong Caracross. Maging sa eskwelahan, kasama ang mga kaklase ko, nagsusugal po kami na gamit ang pera na tinatawag na digit. Yung baon ko po na ibinibigay ng mama ko, doon po na pupunta. At pag wala na po akong may sugal, humahanap po ako ng paraan. Pumupunta po ako sa bukid para magpulot ng niyog at ibenta pang sugal. Na-addict po ako sa bilyaran. Naglalaro rin po ako ng basketball na may pustahan. Dumadaya din po ako kasama ang mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar. Mula umaga, uwi po tayo magagabi na. Masama rin po ako sa bawat liga, sa bawat barangay. Dahil sa barkada, nalulong din ako na iba't ibang uri ng bisyo, katulad ng paninigarilyo. Naranasan ko rin po na uminom. Minsan po sa sobrang kalasingan, hindi na po ako nakaabot umuwi sa bahay. At doon na lang po ako nakatulog sa basketball court. Dati rin po akong alipin sa kalaswaan, kahalayan. Natuto rin akong manood ng mga pornograpo sa cellphone. Naging addict din po ako sa online games. Lagi po ako sa computer shop. Umabot po ako ng mga 10 oras. Uwi lamang ko sa bahay para lamang kakain. Pag walang ulam, nagwawala ako. Tinatadyakan ko yung mga gamit. Palasagot din ako sa aking magulang. Grabe po ako magmura sa aking mama na siya ay muntik nang magpakamatay dahil sa sobrang stress na ibinibigay ko sa kanya. Dahil sa bisyo ko, naranasan ko rin magpagamit sa isang bakla para lamang magkapera. Pag wala na po akong pera, ninanakaw ko po yung tong ng may-ari ng pasugalan. Kahit ang sarili kong pamilya ay ninanakawan ko, patulad po ng memory card ng cellphone ng kuya ko. Bininta ko po siya sa aking kaklase. Naranasan ko rin na magnakaw ng cellphone sa aming kapitbahay. Pero hindi po ako nagtagumpay dahil nahuli ako. At ako po ay nireklamo sa barangay. Muntik na akong makulong. Nung ako po ay napabarangay, ako po ay nahiya na po na lumabas po ng aming bahay. At di na rin po ako nakapag-aral. At yung time po na yon, meron po kaming kamag-anak na nakapanood po sila ng Oras ng Himala sa TV. At ini-invite po nila ako na dumalo sa gawain. Sa aking pagdalo po sa outreach sa Romblon, doon ko po unang naranasan ang Diyos sa pamagitan lamang ng telebisyon. Hanggang ako po ay nakarating dito sa Manila upang magtrabaho. Ang edad ko 17. At nang hindi po ako nakapasok sa trabaho, doon kuya ko po, in-invite niya po ako na dumalo sa Jesus Our Shield, Dasmariñas City Chapter. At doon po ako nag-commit sa Lord. Nang nalaman ko na magkakaroon ng Living Next Jesus Youth Camp 2019, nagkaroon po ako ng desire na dumalo. At sa aking pagdalo, grabe po ang naranasan ko. Sa mga turo ni tatay, ni nanay, ni Apostle John at ng Chosen Family, bumabaon po sa
aking puso, aking isipan, aking buong pagkatao. Narami po akong natutunan na nabuksan po yung puso at isip ko sa bagay ng Diyos. At nang tumayo po ang lingkod ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo, grabe po yung pagdalaw ng Diyos sa buhay ko. Grabe po yung pagpupuspos sa aking buhay, sa aking buong katauhan. Grabe po yung pagyakap ng Panginoon sa buhay ko. Grabe po yung pag-iyak ko. Grabing pagsisisi ng aking mga kasalanan. At sa pagtayo naman ni Nanay Ellen, ako po ay na-slain. At nang ako po ay bumangon na, sobra pong kaginawaan yung naranasan ko. Damang-dama ko po na ako po'y pinalaya ng Panginoong Jesucristo. Sa pagtayo naman po ni Apostle John, grabe rin po yung impact sa buhay ko. Nabuksan po yung aking puso, isipan at nahamon po ako na maglingkod at magbigay ng buhay sa Panginoon. Dahil sa karanasan pong yun, nagdala sa akin ng totoong pagbabago. Nawala ang desire ko sa lahat ng bisyo at kasalanan. Isa na po akong bagong nilalang. Because the moment we encounter God, God will bend our heart. And when our heart is bended, everything in us will bend before God. Ano bang ibig sabihin ng salitang ablaze? Number one, it means being on fire. Second meaning, burning fiercely. It means burning brightly. Greatly excited. Siya excited sa Diyos, araw at gabi, sa will ng Diyos. Filled with strong emotion. Mula noon, ako po ay naging full-time worker ng Jesus Our Shield Worldwide Ministries. At doon po, natuto po akong mag-lead ng mga prayer. Natuto po tayong magligtas ng mga kaluluwa. Ako po ay nangangaral sa mga jeep, sa mga bus, nagsishare po ng mga Word of God. Mula po sa pagpo-full-time sa chapter, ay ngayon po, ay nandito na po ako sa Jesus Our Shield Main Church, naglilingkod bilang editor sa radio department. At nung dati po, ginagamit ko po yung cellphone at computer para gumawa ng mga kasalanan. Ngayon po ay ginagamit ko na po para iligtas ang mga makasalanan. Nung dati po ay humahayo ako sa bawat barangay dahil lamang sa kasalanan. Ngayon po ay humahayo na po ako para iligtas ang mga makasalanan. Dati po, ang hawak ko madalas ay puro baraha. Ngayon po ang hawak na po natin ay salita ng Diyos, ng Biblia at mga libro ng lingkod ng Diyos. Dati po, may sakit po ako ng ulo ng aking mga magulang. Ngayon po ay biyaya na po ako sa kanila. Sila po ay nadala ko na rin po sa Panginoon at sila rin po ay nakadalo na rin po sa gawain. Tunay nga na ang Living Like Jesus Youth Camp ay napakadakilang gawain, pagpapala sa napakaraming kabataan. Kaya sa mga kabataan na alipin ng bisyo at kasalanan at sakit ng ulo ng magulang, ito na ang panahon nyo para mabago. Inaanyayaan ko kayong dumalo sa Living Like Jesus Youth Camp 2025 na may temang First Love Never Dies. Sa inyong pagdalo, tunay na mararanasan nyo ang Diyos na magbabago ng buhay nyo. Kaya sama na, sabay-sabay nating tanggapin ang inilaan ng Diyos para sa atin. Register now!